Hinamon ni social media personality Rindon Labador ang magjowang sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na mag-post sa gitna ng mga balitang kumakalat na hiwalay na umano ang dalawa. Matatandaan kasing ichinika ni showbiz columnist OG Diaz ang kanyang nalaman mula sa kanyang source na palihim umanong nagkikita sina Daniel at ang kapwa kapamilya star na si Andrea Brillantes. Sa Facebook story ni Rindon story nitong Lunes, sinabi niyang napaisip umano siya kung totoo ba talagang wala na ang Katniel. Bagamat wala pang opisyal na tugon, reaksyon o pahayag ang mga sangkot na artista hinggil dito, matatandaang nagbahagi si Daniel ng makahulugang larawan sa kanyang Instagram story kamakailan. Bukod pa rito, proud niya ring i-flex si Kathryn na naitampok sa kanyang lifestyle magazine. Samantala, humingi na ng pamanhin si showbiz columnist OG Diaz sa mga tao at artistang na-offend umano sa kanyang mga balita. Sa latest episode ng Showbiz Update nitong linggo, pinag-uusapan ni na OG Diaz at ng kanyang mga co-host ang mga taong nasaktan sa mga binabalita nila kamakailan. Sino daw ba naman kasi sila para magmalaki para hindi pakinggan ang mga tao ang hinain ng mga ito laban sa kanila? Matatanda ang pinutakti ni OG ng mga netizen nang ichika niya sa kanyang vlog ang tungkol umano sa palihim na pagkikita ni na Daniel at Andrea Brillantes. Bukod pa rito, ibinabalita rin niya na matatanggal umano si Baron Geisler sa teleseryeng Senior High dahil sa behavior issue. Pero ilang araw matapos kumalat ang issue, pinabulaanan na ni Baron at ng kanyang talent manager ang tungkol dito. Siyempre, tuwan-tuwa ang kanilang mga taga-suporta dahil sa wakas, mahaba-habang panahon din na hindi sila nakikita magkasama. Kahit man lang sa video at sa retrato, nagkita sa after party sa isang piging, di ba? Yun naman ang nangyari. Pero Romel, napanood mo ba yung sa TikTok na nagsasayaw-sayaw silang dalawa? Nakita mo? Anong obserbasyon mo? Nung napanood ko po kasi yung sa video yung buong-buo niyan, meron mga eksenang, may touchy-touchy eksena. Pero, ayan mga ganyan, no? Yung mga ganyan. Meron yan. Oo, pero sabi ko, bakit parang sila lang yung nagsasayaw? Ano ba ito? For pictorial lang ba ito? Ano? Hindi yun hindi yung sila lang ang nagsasayaw. Ang tinatanong ko sa'yo, yung obserbasyon mo sa kanilang dalawa. Ay, parang walang affection. Hindi gaya ng dati. Hindi gaya ng dati. Correct. Hindi talaga gaya ng dati. Ikinatutuwa po ito ng kanilang mga tagahanga. Pero sana lang marunong kayong bumasa sa pagitan ng mga kilos at salita. Kahit sa pictorial, nasa magkabilang gilid. Kahit doon sa party, magkalayo ang upuan. Hindi po namin sinasabi, hindi po namin sinisira ang inyong pangarap na sana ay sila pa rin talaga. Kami rin po, lahat kami, yan din ang aming pangarap. Ang sana ay hindi magkatotoo ang mga kwentong kumakalat na hiwalay na talaga sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla. Dahil nanghihinayang po kami sa napakahabang panahon na ginugol nila para alagaang mabuti ang kanilang pagmamahalan. Pero hindi naman sa atin ang gagaling ang mga konklusyon, di ba? Tapos ngayon, eto ang mga taga-suporta. Ako sobra na akong naaawa kay OG Diaz. Sobra na talaga. Kung pagmumurahin nila si OG, kung maliitin nila, kung patikimin nila ng mga salita, ay para bang sila ang nagpapakain doon sa tao. Sumosobra na itong tropa na ito ng Katniel. Marami po akong nirerespeto na grupo ng mga Katniel. Mga nakareserba ang aming pagrespeto ni Romel sa grupong ito na hindi na namin babanggitin dahil sila naman ang inyong pag-iinitan. Sila po yung kumikilos na nasa tamang wisyo lamang. Para sabihin ninyo na gumagawa-gawa na fake news peddler ang mga reporters, lalo na si OG Diaz, anong gusto nyo? Ang manumpa ang mga reporters na ang aming trabaho ay inilaan namin pinasok para lamang sa inyo? Hindi tama yun. Ang aming panulat, ang aming pagbablog, ang aming pagsushow, ang aming pagsasalita, lahat po ng mga artista, ang aming market, hindi kayo lamang. Abay, kung magsalita, Romel, siguro naman nababasa mo naman, di ba? Sobra, wagas na wagas kung paano nila
bugbugin sa paahangang na salita si OG Diaz. Pero alam niyo, ang ganito lang po sa social media kasi, di ba, lahat kasi napapansin na, kaya lahat po pinag-uusapan, pangit man, magandang komento, dapat pag-usapan, hindi tayo nanimili na dapat maganda lang ang pag-usapan natin dyan. Pero dapat balansin natin, may pangit, may maganda, dapat ganun lang para... At ito po magpaka-totoo tayo, real talk tayo. Ako po bilang isang manunulat, bilang isa sa nagtatawid sa inyo ng mga balita, bilang na bilang ko po sa mga daliri ng aking mga kamay, hindi kasali ang paa, ang mga personalidad na kapag napipitik namin ay hindi nagagalit dahil marunong silang magpasalamat. Ito po yung mga artista na kapag napupuri ay nagbabalik po ng masarap na salita at kapag napipitik ay nauunawaan nila na ganun talaga ang buhay ng artista. Hindi po pwedeng ang gusto lamang nila ang kanilang mabasa at marinig. Kailangan nalalaman din nila kung ano talaga ang nararamdaman ng mga reporters, ng mga nagtatawid ng balita. Para pagkaisahan nyo si OG Diaz na fake news peddler, para sabihin ninyo na ang ipinakakain niya sa kanyang mga anak ay produkto ng paninira ng mga artista. Baka naman gusto nyo pong manalamin naman. Baka naman gusto ninyong nawawala tayo, Romel. Romel, ikaw muna. Pero naririnig po kayo. Naririnig ako. Okay lang. At baka naman po gusto naman yung palawakin pa ng kaunti. Hindi naman ninyo inilalagay ang mga tunay niyong pangalan. Kami po, wine-welcome namin ang mga bashers. Ako pa nga ang nagsasabi na bahagi po ng aming trabaho ang mga bashers. Natural lamang yon. Yes. Ang iba ay magugustuhan ka, ang iba ay hindi. Ang iba ay hindi matatanggap ang pagpuna sa kanilang mga idolo. Ang iba naman ay may malawak na isip para tanggapin ang kung ano man ang sinasabi ng mga tagapagbalita. Pero wag naman kayong ganyan. Sobra-sobra naman na. Parang sabi nga na isang kaibigan ko, dati yung Aldab, di ba, ganyan din sila. Pero mukhang mas masahol pa itong mga Katniel na ito. Sabi ko, hindi namin nilalahat. Kasi may mga kakilala kami na mga taga-suporta ni DJ at saka ni Catherine na maayos. Maayos sila. Sila yung marunong makisama. Eto, isang komento Okay. Nai-imagine ko na nga po si Kuya OG na halos araw-araw binibira nitong mga trolls ng Katniel. Ang tatapang pong magsalita, hindi naman nakalagay ang mga pangalan nila. Patatagan na lang po talaga ng loob. Ano po, nakakabilib po si Kuya OG, saka sa tagal na po niya, ikahan nyo nga po, ambo na lang po ito. Sabi ni Lara May Abrigo, tama, okay. At sabi naman ni Dan Clavesillas, tama po na, lahat po tayo ay nagwi-wish na sana ay sila pa nga at sayang ang isang dekadang mahigit ng pinagsamahan nila. Pero kung wala na po talaga sila, ay panghihinayang na lamang at lungkot ang ating mararamdaman para sa kanila. Mahirap po kasing ipilit kung wala na talaga ang pagtitinginan, sabi ni Dan. Okay, eto naman ang akin, Unang-una, hindi nila dapat ibuslo sa lahat ng mga reporters ang nangyayari sa kanilang idolo. Ang may utang na loob sa inyo, ang inyong mga hinahangaan, si Daniel at si Catherine. Kayo ang ginawa nilang tungtungan. Kayo ang mga baitang ng hagdan na inakyatan nila para matupad ang kanilang pangarap. Sila ang may obligasyon na magsabi sa inyo kung ano ang totoo. Bakit hindi magpahayag yung magka-love team na ito at magkarelasyon? Ano ba na yung magsalita na we're still together? O kaya ay talaga pong ganon. We have to accept the fact na wala na kami. Ang dali-dali. Bakit yung pinapataw sa mga reporters, sa mga fake news peddler na yan? Kayo ang dapat pagmalasakitan ng mga idolo nyo. Sila ang dapat magsalita kung anong totoong nagaganap. Huwag niyong iasa sa mga reporters. Di ba, Romel? Correct. Yun naman ang talagang inaantay natin. Kaya syempre, hinahayaan yung hindi kayo nagsasalita, hinahayaan yung mga kwento ng mga bashers, mga tagahanga, hindi yung umiikot-ikot dito at mga opinion ng ibang tao. Kasi ganyan na po ang social media. Wala kayong picture na magkasama, ano iisipin? Post sila. Dagan-palohan, wala na. Di ba? Ang social media po ay bukas sa buong mundo. Pero hindi po ito binuksan para mapanatili natin ang ating kabastusan sa mga taong kinokontra natin. Hindi yun tama. Hindi yun tama. Di ba? Okay. At sabi ni Juris Doctor Channel, DJ and Kat,
Kung kayo pa rin talaga mag-issue kayo ng official statement para matapos na ang mga espekulasyon. Huwag nyo kaming hayaang mag 1+1. Matagal na ang isyong ito, kaso ayaw mamatay-matay. Or baka there's truth to it. Or siguro no comment muna kayo dahil hinihintay nyo pang matapos ang mga endorsement or contract ninyo as a love team. Tama na ang mga cryptic post at pa-suspense dahil hindi makatutulong sa mga fans and bashers. Mas mabuting umami na kayo para makapag-move on na rin kami. Tama yun. Utang na loob nila sa inyo yan. At eto pa, lalala pa ito. Mga kapatid, lalala pa ang isyong ito. Hindi po ito agad-agad matatapos. Dahil doon sa ipinakita ni Catherine na pag-iwas kay Daniel. Isa lang ang iniisip ng marami ngayon. Sinaktan yung babae. May nalaman yung babae. Natural. Alangan namang makipaglapit pa, parang ganon. Kaya ang hamon ng mga nakakaalam, kina Daniel at Andrea Brillante, sige nga, magsabi nga kayo na hindi kayo nagkikita. Hindi natin alam kung ano ang kasunod nun. Baka po pwedeng, sige nga, magsalita nga kayo na hindi kayo nagkikita ng palihim at kami magpapatunay na totoo yan, isa yon. Sige nga, magsalita nga kayo na hindi kayo nagkikita para bansagan namin kayo ng Prince and Princess of Denial King and Princess, parang ganon. Marami yun maraming espekulasyon yun. O ba't hindi rin kayo magsalita? Hindi kami nagkikita ni DJ kahit kailan. Diba? O kaya sabihin ni DJ, no, I don't see her. Kahit nasaan, hindi kami nagkikita. Yun yung hinihintay ng mga tagahanga nyo na nagmamakaawa at nagsasabi, iba na po ang maghapon namin. Mula nung wala na silang relasyon, hindi na namin nakikita na sila'y magkasama kahit sa picture, sa video. Iba na po ang bawat paggising namin sa umaga. Iba na rin po ang pagtulog namin sa gabi. Hindi ba kayo naaawa sa mga tagahanga nyo? Na siyang dahilan kung bakit natupad ang mga pangarap nyo? Tapos mga reporters, ang inyong pagdidiskitahan, sila ang may kasalanan. Mga fake news peddler sila. Ba't hindi kayo? Sa inyo kayo, dapat kayo magkusa. Magbigay kayo ng paliwanag, official statement. Ayan. Kung wala. Kung meron. Di ba? Oo, ganun para mas mabilis intindihin. Para mas mabilis intindihin mula na sa kanila kung anong meron talagang namumuo sa kanila. Kung anong status sa kanilang relasyon. Yun lang. Alukayin man namin ang puso nilang dalawa, makakaya ba namin? Silang dalawa lang talaga ang makapagbibigay ng maliwanag na pahayag at paliwanag sa inyo, mga fans na gutom na makarinig ng katotohanan. Para naman malaman nyo kung ano totoo, hindi yung ganyan na hindi kayo makatulog, hindi kayo makakain, hindi kayo makapag-concentrate sa trabaho nyo. Nakararating ba sa mga idolo nyo yan? Dapat sa kanila nyo iparating yan, hindi sa mga reporters. Mukhang ini-enjoy din ni Catherine at ni Daniel ang isyong ito. Madali lang naman magsabi kung totoo ba ang alingasas o hindi. Magsalita na kayo para matuldukan na ito, sabi ni Eddie Letada. Ayan. At hindi naman kay Papa Odds nagsimula ang issue, naghiwalay-hiwalay na yan ang Katniel. Pero sana once and for all, maglabas kayo ng official statement. Kayo sa side ng Katniel para naman di kami nanghuhula na para kami mga engot, sabi ni Boyzy Caragay. Unang-una, kami po ay damay lang dito. Yung ibang nakatanaw, nakikinig, damay lang. Kayo ang unang-unang dapat pagmalasakitan ng mga idolo nyo. Dahil kayo talaga yung tinungtungan na baitang na mahagdan tungo sa kanilang pangarap na natupad at kayo po ang isa sa mga tumupad niyan. Hindi yung mga taong nakikinig lang at nakamata. Malaki po ang ginagampan ng papel ng mga reporter sa buhay ng mga artista. Kailangan nila ang isa't isa. Kaya wag niyong sabihin na ang ikinabubuhay ng mga manunulat ay ang manira ng mga artista. Kung wala ang mga reporters, ano ang darating sa publiko na balita? Kung wala ang nagtutulay, paano kung maging pader ang mga reporters? Ano makararating sa inyong impormasyon? Wala, di ba? Ay nako, alam ni na Catherine at Daniel ang ginagawa ng kanilang fans kay Papa Oji. Kaya sana wag nilang hayaan na ginaganyan ng tao na marami rin namang naitulong sa kanila, sabi ni Philip Villanueva. Parehas lang ang buhay. Lumaban tayo ng patas.